Maraming balita sa kakaibang pagkamatay ng binatilyo sa boat trip para ipagdiwang ang ika-4 ng Hulyo ang misteryosong pag-iwan sa kanya at kung paano natagpuan ang bangkay na inanod sa baybayin ng isang isla. Lalo pang nagiging magulo ang sitwasyon na yon. Kaya susuriin natin ang lahat ng ito at ihahatid sa inyo ang pinakabagong impormasyon. Maligayang pagdating sa sidebar na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Tingnan mo, alam mo, kung sinusundan mo kami dito sa cyber, palagi naming pinag-uusapan ang mga panganib dyan, ang mga banta. Naisip mo na ba ang tungkol sa data breach? Ang pribadong impormasyon mo at ng pamilya mo ay laging nanganganib. Kaya siguraduhin ninyong ligtas ang inyong data online. Ganito, hinahanap ng Incogni ang mga lumang post at search site na nagpapakita ng impormasyon mo. Tapos, hinihingi nilang tanggalin ito. Nagulat talaga ako. Lumabas na may impormasyon ako sa mga database, pero tinanggal ito ng Incogni sa ilang araw. Madali mag-setup, gawa lang ng account, tapos si Incogni na ang gagawa ng lahat. At ang kanilang Unlimited Plans Custom Removals feature ay nagbibigay daan sa iyo na magsumite ng mga particular na link na personal na iimbestigahan at tatanggalin ng kanilang mga privacy expert. Di ka nila masasaktan kung di ka nila makita. Gamitin ang code na sidebar sa link sa ibaba at makakuha ng 60% diskwento sa annual plan sa incogni.com/sidebar. Babalikan natin ang kwentong matagal nang gumugulo sa komunidad ng Mississippi at sinusubaybayan na yon ng buong bansa. Pinag-uusapan natin ang pagkamatay ng 18 anyos na atleta sa kolehiyo na si Nolan Wells, isang mahal na anak. Ayon sa pulis, isa siyang binatang lumabas para magdiwang ng ika-4 ng Hulyo sa Barrier Island kasama ang mga kaibigan, ngunit hindi na nakauwi. Sinusubaybayan namin ito nang dumating ang malungkot na balita. Tandaan, mas maaga ngayong linggo, nakausap namin ang miyembro ng United Cajun Navy na aktwal na kasali sa paghahanap kay Nolan mula sa himpapawid nang ibalita na isang Park Service Ranger ang nakadiskubre sa katawan ni Nolan. Simula noon, may ilang malalaking balitang dapat nating talakayin. Nakakuha ng malaking atensyon ng kaso, pati mga kilalang personalidad ay nagbigay ng opinyon. Tinawag itong trahedya at nagdasal para sa hustisya at pagiging bukas. Interesante rin ito. May isang hukom na tila may kaugnayan sa kasong ito na nagsalita na nayon. Na tila gustong itama ang mga usap-usapan tungkol sa koneksyon o pagkakasangkot ng kanyang pamilya. At ngayon, ang kaso ay iniugnay na sa isa sa pinakakilalang abogadong pangkarapatang sibil sa bansa. Si Ben Crump, na kamakailan ay nagsalita sa ABC News, ay nagtaas ng mabibigat na tanong tungkol sa paghawak sa kasong ito. Siya na ang kumakatawan sa pamilya ni Nolan. Habang nangyayari ito, inililipad palabas ng estado ang katawan ni Nolan para sa independenteng autopsy, na ayon sa ulat ay bukas pa lang lalabas ang resulta. Gusto ko munang maglaan ng oras dito dahil marami nang mangyari at nais ko itong maintindihan bago tayo magdetalye. Nagsimula ito sa biyahe papuntang Horn Island noong ika-4 ng Hulyo. Ang Horn Island ay isang makitid at mahabang barrier island, 10 milya mula sa baybayin ng Mississippi. Kasama ito sa Gulf Islands National Seashore at bangka lang ang paraan papunta rito. Kilala itong puntahan ng tao para mag-enjoy sa tubig, lalo na tuwing pista opisyal tulad ng ika-4 ng Hulyo. Ayon sa mga autoridad, dinala ng 18 taong gulang si Nolan Wells at ang kanyang mga kaibigan ang pribadong bangka sa isla para mag-enjoy. Ngunit may hindi inaasahang nangyari habang nandoon siya. Sabi ng pulisya, huling nakita si Nolan alas 3 ng hapon sa hilagang kanlurang dulo ng Horn Island. Ayon sa ulat, sabi ng mga kaibigan niya sa mga naghanap na gusto niyang maiwan para makausap ang isang babae at sumabay pa uwi sa ibang grupo. Kaya umalis na sila. Nang hindi umuwi si Nolan, inireport siya ng kanyang ina bilang nawawala. Kaya nagsimula ang malawakang paghahanap na kinasasangkutan ng maraming ahensiya, kabilang ang Jackson County Sheriff's Office at ang United Cajun Navy. Nakausap namin si Brian Trasher, vice-presidente ng United Cajun Navy sa nakaraang episode dahil bahagi siya ng paghahanap. Nasa himpapawid pa siya nang dumating ang balita tungkol sa katawan ni Nolan. Nakita ko ang katawan mula sa mga 300 talampakan sa taas. Hindi ito mukhang nababad sa tubig at ilang araw pa lang itong nandoon. Nagpahayag ang opisina ng sheriff na wala silang dahilan para di maniwalang si Nolan yon. Isang park ranger ang nakakita ng katawan sa tubig sa hilagang kanlurang dulo ng isla noong Hulyo. 7 kinumpirma ng pamilya na si Nolan yon. Pero dito na nagiging komplikadong lahat dahil mula noon, nagkaroon ng mga pagbabago sa kaso. Lalo lang lumalim ang mga tanong. Gusto kong pag-usapan ang kasalukuyang mga pangyayari.
Kasama ko ngayon si Joe Richardson, isang civil rights attorney at kaibigan ng programa para tulungan tayong maintindihan ito. Joe, salamat sa pagpunta. Lalo na alam kong nasa isang conference ka, kaya napakabait mo sa pagbibigay ng oras mo. Kaya Joe, salamat talaga. Laging masarap makasama ka rito, Jeff. Palagi kang... Salamat. Ganun din ang nararamdaman ko. Kaya gusto kong simulan sa pinakamalaking pangyayari dito. Tama? Siguro ito na ang pinakamalaking pangyayari. Kinuha na ng pamilya si Ben Crump bilang kanilang kinatawan. Kasama siya sa ilan sa mga pinakakilalang kaso sa bansa nitong mga nakaraang taon. Kung iisipin mo, di ba? Kinatawan niya ang pamilya ni na George Floyd, Trayvon Martin at Breonna Taylor. Naglabas din siya ng pahayag ngayong linggo na umagaw ng pansin. Gusto kong basahin ang bahagi nito. CP, kami ay kinontrata ng pamilya ni Nolan Wells, isang minamahal na anak, kasamahan sa koponan at kaibigan na lumabas para magdiwang ng ika-4 ng Hulyo at hindi na nakauwi. Ang wide receiver ng Southwest Mississippi Community College ay dapat sanang magbabalik na yung football season at magdiriwang ng ika-11 na kaarawan sa susunod na buwan. Karapat-dapat ang kanyang pamilya sa mga kasagutan. Karapat-dapat silang malaman ang katotohanan. Hindi kami titigil hanggang ang lahat ng detalye sa nangyari kay Nolan sa Horn Island ay mabunyag. Nananawagan kami sa mga investigador na aksyonan agad at maging bukas sa kasong ito para sa pamilya. Nakipag-usap si Crump sa ABC News at sinabi na ililipad ang katawan ni Nolan sa Washington, D.C. para sa independyenteng autopsy dahil may pangamba ang pamilya sa investigasyon sa Mississippi. Joe, bago ko pag-usapan ng autopsy, bakit kailangan ng abogado? Dahil sa mga bagay na hindi mo alam. Mabilis ang mga pangyayari tuwing may pagkamatay. At Diyos ko, wag naman sanang may kailangang itago. Hindi namin sinasabing gano'n ang nangyari. Pero kung may tinago pagkatapos ng autopsy at nailibing na ang katawan, wala nang masasabi ang katawan. Pag-uusapan pa natin ang autopsy. Pero isa sa ginagawa ng abogado ay kumuha ng pribadong autopsy para sa iyo. Sa kako ni Ben Crump, siya rin ang makakakuha ng atensyon ng publiko at makakapag-udyok ng mga tanong na maglalagay ng presyon sa mga nasa kapangyarihan. Kumbaga, sa mga taong dapat magsagawa ng masusing investigasyon at iba pa. Dahil may mga tanong na hindi pa nasasagot, kailangan mong gawin ang lahat ng makakaya mo para makarating sa puntong masasagot ang bawat tanong na maaaring sagutin. Hindi ka pa nasa puntong yon, pero nasagot na ba ang bawat tanong na maaaring sagutin? Kung ang sagot ay hindi at makakahanap ka ng abogado na kayang makatawag pansin, pati na rin mag-imbestiga, magturo sa mga bagay at harapin ito sa media, yun ang dapat mong gawin. Ipinapahiwatig ba nito sa iyo na ang pamilya o mga kaibigan ay naniniwala na may mali sa investigasyon ito o ginagawa lang nila ito para masiguro ang lahat? Alam nilang maraming nakakapansin dito. Si Ben Crump, gaya ng sabi mo, ay kilalang personalidad sa batas. Mapapaisip ka kung may mga koneksyon siya sa mga pulis, sarili niyang mga source, kung kaya niyang maglagay ng pressure sa mga pulis o sa opisina ng piskal o kung sino man, at hindi ko sinasabing may krimen na naganap. Pero ito ba ay nagpapahiwating sa iyo na may mali o naniniwala ang pamilya na may mali? Oo, posible talaga yan. Si Ben Crump, kilala siya sa buong bansa. Nakita ko pa siya sa San Bernardino, malapit sa amin. Pero kung saan siya nakilala ng mga tao sa buong bansa, ay sa Florida. Alam mo kung saan siya nagmula. Pero may mga koneksyon siya sa Timog, siyempre, malalim ang ugnayan niya sa Timog. Doon siya nag-aral at humawak na rin ng mga kaso sa Mississippi at iba pa. Kaya makatuwiran na si Ben Crump o isang katulad niya ay agad makakagamit ng impluensya. Magtanong ng tamang tanong at gamitin ang koneksyon, tumawag sa tamang tao para maintindihan kung ano ang mali o kulang sa investigasyon. Kaya hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan o kung ano man ang maaari nating malaman tungkol dito, kundi pati na rin kung may ginagawa bang kakaiba kumpara sa karaniwang proseso. Kaya dala niya sa usapan ang lahat ng mga bagay na yon. Sa legal na paraan, maaari bang magsumite ang isang abogado ng anumang dokumento sa korte o magsumite ng anumang bagay para mapuwersa ang law enforcement o atasan ang law enforcement na ilabas ang impormasyon sa pamilya? Sa tingin ko, dapat nung suriin kung ano at gaano kalayo ang ginagawa ng mga may kapangyarihan dito, lalo na ang estado ng Mississippi, kung hindi nila ginagawa ang dati nilang ginagawa. Kapag hindi agad na ibibigay ang isang bagay, mahalaga na ang mga ahensya ay napapahamak kapag hindi nila sinusunod ang sariling patakaran, tama? Mahalaga na siguraduhin nilang sinusunod ang sarili nilang patakaran. Kapag humihingi ka ng medyo malabong bagay,
ilabas ang tape. Ilabas, madalas nating napag-uusapan ng body cam pagdating sa pulis. Ngayon, may mga particular na detalye na kaugnay sa mga patakarang yon. Pero kung may kalabuan na walang particular na pagbabawal sa paglalabas na isang bagay, paglalabas na impormasyon, paggawa ng X or Y or Z, at hindi ito ginagawa ng pulis o ng mga investigador, baka natutulungan sila ng media attention, lalo na ngayon baliktad na ang sitwasyon. Madalas kapag may pinapara o nakikipag-usap sa pulis, sinasabi, kung wala kang tinatago, pabayaang halugugin ang kotse. May mga nagsasabi sa otoridad na kung wala kayong tinatago, maging bukas kayo yun sa batas para malaman namin ang lahat tungkol sa nangyari. Ito rin ba, at hindi ko sinasabi na ito ang motibasyon ng pamilya, pero posible rin ba na kaya ka kukuha ng ganitong law firm ay para malaman kung may basehan para sa posibleng demanda? Tiyak, walang duda tungkol dyan. Dahil ang gagawin ni Ben Crump at ng mga tulad niyang abogado at ginagawa rin naming lahat ay subukang hanapin kung saan ang mga butas. Narito ang mga butas at mga bagay na hindi natin alam pero dapat sana alam. May mga bagay ding di natin kailanman malalaman dahil wala tayo roon. Ano ang mga bagay na mukhang mali na pwede nating malaman at mga bagay na alam nating hindi natin kayang alamin? At ang tanong ay, hanggang saan nila kaya? Bakit hindi pinupunan ng mga autoridad, ng mga investigasyon, at iba pa, at iba pa, at iba pa ang lahat ng yon? Ayokong mauna sa usapan, depende sa tanong mo. Pero isa sa mga batang ito, ang nanay ay hukom. Oh, gusto kong pag-usapan yan. Oo, at nakikisali na rin siya. Kaya maraming makapangyari ang tao ang nakikibahagi rito. Kaya mahalaga talaga na mabigyan ito ng pansin hanggat maaari. Pero gusto mo maintindihan kung may mga legal na karapatan bang nalabag o kung may bagay na maaaring pagbatayan ng kaso. Gusto kong itanong tungkol sa independenteng autopsy na ito. Bakit kailangan magsagawa ng independenteng autopsy? Bakit magpapagawa nito? Bakit ito gagawin sa labas ng Mississippi? Kaya malaking hakbang ito. Ayon sa ulat, in autopsy na ng State Medical Examiner noong Hulyo, 7, ngunit mga 2 linggo pa bago lumabas ang resulta dahil ongoing pa ang toxicology at iba pang tests. Pero sinabi ni Crump na inaasahan na lalabas na ang resulta ng independenteng autopsy bukas. Sa panayam ng ABC News, sinabi ni Crump na bukas sila dahil may agam-agam ang pamilya sa investigasyon ng estado ng Mississippi. May mga investigador kami kinakausap ang mga saksi na walang kaugnayan sa estado na mahalaga. Ano nangyayari dito, Joe? Sa tingin ko, nag-iingat sila bago tumawid. Isa sa pinakamalaking ebidensya ay ang katawan. Hindi sa gusto kong maging morbid o kung anuman, pero may posibilidad na kung sinasabing nalunod at may mga sugat na hindi tugma sa pagkalunod, alam nating mas marami pang tanong ang lilitaw at mas marami pang problema ang lalabas. May argumento rin na marahil ang estado ng Mississippi. Depende sa maaring nangyari, depende sa hinala nila na hindi naman nila kayang patunayan sa kahit anong paraan, maaring may dahilan sila para isara na lang ang kaso. Naranasan ko ng mga kasong kailangan kong makipag-ugnayan sa coroner, mga investigador ng sunog, at iba pa para alamin ang impormasyon. Kapag may bagay na akma sa kwento nila at isinantabi na, talagang ginagawa nila ito. Gusto naming sabihin wala kaming palalampasin, pero hindi laging ganun ang nangyayari. Kaya ano ang pinakamainam na paraan para makasigurado kang nakuha mo na lahat ng impormasyong posible mong makuha? Sa tingin ko, kasi ginagawa mo nga at kaya kailangan mo magpa-autopsy ng hiwalay para alam mo, may mga pagkakataon na. At pinag-uusapan natin ang Deep South, pinag-uusapan natin ang isang napakainit na panahong politikal. Pinag-uusapan natin ang isang itim na bata kasama ang ilang puting bata. May pagkakataon na posibleng may itinatago at maaaring may pumili ng panig tungkol doon. Ang katawan sa teorya ay pwedeng makatulong mabawasan ng mga alinlangan kung paano namatay ang isang tao. Mas mabilis mo talagang nakukuha ang impormasyon at maaaring tumugma ang tanong na yon sa iba pa. Pero yun nga, paano mo agad malalaman ang impormasyon kung ang pagsusuri ng estado ay nagsasabing di pa nila tsak ang nangyari hanggat wala pang dagdag na pagsusuri? Kaya ilang linggo pa talaga ang kailangan. Kung may independenteng autopsy at may resulta agad bukas, hindi ba ito kasing detalyado o mali ang pananaw ko? Hindi ko naman iniisip na mali ang pananaw mo. Sa tingin ko, may punto ka rin doon. Pero naniniwala rin ako na kung ano ang binyayaran mo, iyon ang makukuha mo. Mahal ang independenteng autopsy, kaya bihira itong ginagawa.
marami ring hindi naniniwala sa coroner tungkol sa ilang bagay. Kamakailan, nagkaroon ako ng kaso kung saan ang coroner ay sumang-ayon sa paraan ng pagkamatay batay sa pangyayari, ulat ng imbestigador, at nakaraan ng tao. Maraming bagay ang nakakaapekto. Kaya minsan, pareho ang impormasyong makuha mo, pero may mga bagay na mas mabilis mong makuha. Hindi rin agad malalaman lahat sa independenteng otopsya, pero mas mabilis kang makakakuha ng ilang palatandaan kaysa sa pampublikong proseso. Dito, pareho silang nangyayari. May mga tao na maaaring magsabi na kung mas mabilis, ibig sabihin hindi magandang impormasyon. Sa kabilang banda, may ilan sa atin na naniniwalang kung pampublikong impormasyon ito at sangkot ang mga taong may posibleng itinatago o may koneksyon sa mga makapangyariang tao, baka hindi tayo sigurado sa resulta, gaya ng inaasahan natin. Kahit paano, nabibigay ito ng sagot sa pamilya at maaaring magpakita ng di pagkakatugma sa resulta ng State Medical Examiner. Gusto ko ring talakayin ng isa pang bagay, ang hukom na binanggit mo. May isang hukom na tila direktang konektado sa kasong ito, na ngayon ay nagsalita na. Pinag-uusapan natin si Chancery Judge Ashley Cole, na ang anak ay kabilang sa mga kaibigan sa boat trip kasama si Nolan, at nag-post ng mahabang pahayag sa Facebook na mahal ng anak nila si Nolan. Pakiramdam ko, kailangan naming itama ang ilang chismis gamit ang totoong impormasyon dahil sa maling atensyon sa social media na naililihis mula sa pamilya Wells at kanilang pagdadalamhati. In-interview ng Jackson County Sheriff's Department ang anak namin at nakipagtulungan siya. Huli niyang nakita si Nolan bandang 3 PM noong Hulyo 4 at umalis sila mga 4:30 PM. Nang mapasok ka ng tubig ang bangka at magkaaberya ang bilge pump, nagpasya si Nolan na manatili muna sa isla at sumama na lang sa iba pauwi mamaya. Umaasa ang pamilya ko na makatulong ang impormasyong ito para muling mapansin ang pamilya Wells, ang kanilang pagdadalamhati at pangangailangan ng suporta mula sa komunidad. Joe, una sa lahat, isa itong hukom, tama ba? Pangalawa, hindi naman niya kailangang magbigay ng pahayag. Pero nagbigay siya ng pahayag at nagbigay pa ng ilang partikular na detalye tungkol sa huling mga kilos at aktibidad ni Nolan. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Maingat pang sumusubok na makisangkot ang hukom. Madalas iwasan ng mga hukom ang magbigay ng pampublikong pahayag dahil sila ay mga hukom. At nakaka-interest nagbibigay siya ng pahayag na ito. At siguradong 10 sa isa ang pustahan ko, malamang maliit lang ang Jackson County, kahit sa matalinghagang diwa. Kung hindi man sa literal na kahulugan, na masasabi kong 10 sa isa ang tsansa na kilala niya o ng piskal, kilala niya ang piskal, o kilala siya ng piskal. Kilala niya ang imbestigador, ang ahensyang nag-iimbestiga, o kilala siya ng ahensyang nag-iimbestiga. At kilala niya ang coroner, ang ahensya ng coroner, o kilala siya ng ahensya ng coroner. Kaya kapag pinagsama-sama mo lahat ng yan, at ako ang pamilya ng namatay, hindi ako mapapanatag doon. Sa palagay ko, may dalawang bagay na siguradong mapagkakasunduan ngayon ng mga pamilyang iyon at ng mga magulang. Hindi ako naniniwalang gusto ng alinman sa kanila na mamatay ang anak. Sige, at naniniwala akong pareho nilang naiintindihan na ang anak ng hukom, ayaw rin ng hukom na makulong ang anak niya. Habang nangyayari ito, lalong mahalaga ang pagiging bukas sa investigasyon. At kahit na inilahad niya ito na parang magbabalik ng atensyon sa pamilya, ang tinutukoy niya ay ang dalamhati ng pamilya. Hindi niya tinutukoy ang hustisya para sa pamilya. Kaya may pagkakaiba doon pagdating sa kung ano talaga ang nangyayari. Depende sa kung saan ka nakaupo, kung paano mo nakikita ang mga bagay. At sa tingin ko, hindi naman niya kailangan makisawsaw pa rito. Nagpasya siyang gawin yon. Pero sa tingin ko, marami na ring sinasabi yon. Maaring ganon. Hindi mo ba naisip na interesante na may ibang grupo ng kaibigan? Sumama siya sa iba. Oo, Nandiyan yun. interesante yon. Oo, posibleng nasa kanila. At saka, iniwan ba niya ang kanyang cellphone sa ibang grupo ng mga kaibigan niya? Kung totoo yun, iniulat nila na dumating ang grupo ng mga paibigang iniwan siya, dala ang cellphone. Sabi nila medyo liblib at mahina ang signal doon. Hindi ko alam kung okay ang signal ng cellphone mo, pero mas gusto ko pa ring dali ng cellphone ko. Kung may anak akong 19 anyos, kahit nagdududa ako kung gagana, hindi ko iiwan ang cellphone ko. Kaya malaking tanong pa rin ito. Sa totoo lang, circumstantial evidence lang yon kung tutuusin. Hindi yon DNA o anumang ganon. Bakit iniwan ng batang ito sa kanila ang cellphone niya kung yun talagang nangyari? Hindi naman ako nandoon. Kaya nagdudulot ito ng mga napaka-interesanteng tanong. At kapag pinagsama-sama mo lahat yon,
Ngayon nakikita ko na ang dalawang panig ng sitwasyon kung bakit maaaring gustong makisangkot muna si Judge Mom. Tingnan natin kung ano na ang ginagawa ng mga otoridad kaugnay ng lahat ng ito. Naglabas ng updated press release ang tanggapan ng Sheriff ng Jackson County at humihiling sa sinumang nasa o malapit sa Horn Island noong Hulyo 4 na magbigay ng orihinal at hindi inedit na mga larawan o video mula sa panahong yon. Ayon sa tanggapan ng Sheriff, kahit mukhang walang saysay na impormasyon ay pwedeng makatulong sa investigasyon. Hinihikayat nila ang may direktang kaalaman na magsabi. Sabi ng sheriff, walang surveillance camera sa Horn Island, kaya mahalaga ang anumang video, larawan o naitala. Joe, anong sinasabi nito sa'yo na ang tanggapan ng sheriff ay naglalabas na ngayon ng panawagan? Ano ang inaasahan nilang makita? Ikaw ang magsabi sa akin. Sa tingin ko, interesante ito para sa akin pero baka wala lang o walang ibig sabihin sa iba. Kaya wala dapat ikabahala. Pero humihingi sila ng direktang impormasyon. Sabi nila, direktang impormasyon, mga larawan, mga bagay na ganon, mga larawan, mga video. Hindi ko alam kung gusto mong maging mapili sa impormasyong pumapasok. Kaya trabaho mo na lang ayusin at suriin ang mga ito. At kung hindi rin dahil sa iba, kundi dahil sa transparency na kailangan na yon. Sige. Alam mo, parang pagpunta sa korte, kung pupunta ako sa korte, alam mo maaring hindi tanggapin ang sabi-sabi. Maaring hindi ito admissible. Pero maaari pa rin itong mahingi. Siguro kung may isa sa mga girlfriend ng mga batang ito na nakarinig sa isa sa mga lalaking ito na may sinabi, isa sa mga girlfriend, kaibigan-kaibigan ay nagsabi, may mga pinagsisisihan ako. Dapat pa ring sundan yon kahit hindi ito direktang impormasyon. Kaya sa ngayon, mamaya na muna nating pag-usapan ang direktang impormasyon. Pero kahit sino na may gustong sabihin, kapag malawakan kang nangangalap ng impormasyon, sa tingin ko, hindi mo dapat sabihin sa mga tao na ito lang ang klase ng impormasyon na gusto mo. Dahil kayo ang ahensyang nag-iimbestiga at kaya ninyong tukuyin at alamin kung alin ang mahalaga, alin ang hindi, at kung ano ang pwede ninyong sundan. At sa tingin ko, dahil kulang sa mga kamera at kulang din sa mga impormasyong mula mismo sa mga tao na madalas mong makikita sa mas mataong lugar, at iba pa, sa tingin ko, mahalagang kumuha ng impormasyon kahit saan. At kayo ang sumasala nito para maiwasan ang anumang bahid ng irregularidad sa aktual man o sa tingin ng iba. Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo para masagot ang bawat tanong na kaya mong sagutin para makausad na ang lahat. Mahalagang banggitin na may mga haka-haka online at ulat mula sa TMZ na sinasabing iniimbestigahan ng mga autoridad ang isang video na umano'y nagpapakita ng mainit na pagtatalo sa o malapit sa islang yon noong araw na yon. Sasabihin ko sa iyo, hindi ko alam kung nakita mo na, pero sasabihin ko na hindi pa kinukumpirma ng opisina ng sheriff yon. Hindi ko alam kung nakita mo na ang video na ito, pero ano ang masasabi mo tungkol dito? Alam mo, isa pa yan na dapat tutukan. Sabihin ko lang, nakakagulat kung gaano kadalas na meron tayong mga news outlet gaya ng ABC at CBS, pero madalas nandyan ang TMZ na biglang may pasabog, alam mo yon. Kailangan mo talagang tutukan yon. Kasi kung totoo nangyari yon, baka yon ang makapagpaliwanag ng ilang bagay, di ba? Kaya mas mabuti nang meron akong impormasyon na yan, imbestigahan, at malaman kung hindi ko pala kailangan, kaysa sa kailangan ko pala tapos wala ako. Kaya isa pa yan na dapat tutukan. At isa pa yan na pwedeng makatulong ipaliwanag kung bakit dumating sila na dalang cellphone niya pero hindi siya kasama. Kung totoo nga nangyari yon. Naniniwala ako sa ulat, pero may ilang bagay na parang hindi tugma. Alam ng mga magulang kung may kakaiba, lalo na kung hindi iniiwan ng anak ang cellphone nila. Alam ko, hindi iwan ng anak ko ang cellphone niya sa kahit anong pagkakataon. Hindi niya gagawin yun ng kusa. Ibig bang sabihin, kailangan may maparusahan ng todo o mapatawan ng kamatayan? Hindi naman. Pero dapat itong imbestigahan at siguraduhin na walang palalagpasin na hindi binanggit ng hukom. Hindi. At tingnan mo, bumabalik ito sa mas malaking tanong tungkol sa sobrang atensyon at pressure na ibinibigay. Meron ding, dapat ko ring banggitin ito, meron ding pressure na nanggagaling sa labas ng law enforcement. Hinimok ni Kinatawan Benny Thompson, Demokratiko mula Mississippi, ang mga investigador na magsagawa ng malinaw at napapanahong investigasyon. Nag-post ang NAACP sa Instagram na nakikiramay sila sa pamilya at kaibigan. Gusto ko talagang pag-usapan ang tungkol sa pamilya dahil dumadaan sila sa isang pagsubok na hindi dapat maranasan ng kahit sino. Ibig kong sabihin, mahirap nang ang pagdaanan nito, pero iba na kapag may ganitong atensyon na nakatuon dito ngayon. Habang nangyayari ito, nagpo-post sa social media ang ina ni Nolan at siya rin ang nagbalita ng matagpuan ang katawan ng anak niya. Ngayon, iba na ang hinihiling niya.
Kamakailan, nag-post siya sa Facebook. Miss na miss namin si Nolan bawat segundo. Pinakamahirap na panahon ito sa buhay namin. Mas nadagdagan ng lungkot nang makita ang mga kapatid niyang nagdadalamhati. Pakiusap, isama kami sa inyong dasal at igalang ang aming privacy. May isa pang aspeto rito. Dahil kung pag-uusapan natin ang mga video o kung pag-uusapan natin, alam mo na, ang mga video na kumakalat, mukhang may mga AI-generated na video o mga video na umiikot online. Parang sinasabi ng ina ni Nolan na hindi siya magpapaburol para kay Nolan. May isang video pa nga na tila nagpapakita ng mga clip na di umano'y siya iyon. Ipinost ng ina niya ang video sa Facebook, tinawag itong peke at hiniling sa mga tao na tigilan ang pamilya nila. Iba na talaga ang problema para sa mga biktima at pamilya nila, lalo na sa mga nawalan ng mahal sa buhay noong 2026, di ba? Anong masasabi mo tungkol dito? May legal bang karapatan ang isang tao? Pwede ba silang magsampa ng kaso laban sa gumagawa ng AI videos tungkol sa kanila? Naku pare, mabigat na tanong yan. Isa itong perpektong halimbawa ng mga sitwasyon kung saan hindi pa talaga nakakasabay ang batas sa lahat ng posibleng pangyayari na may kinalaman sa AI, na may kinalaman sa teknolohiya, di ba? Kaya naman, may tanong dyan. Kung may inilatala na alam ng isang tao na hindi totoo, may posibilidad na ito ay paninirang puri. Nakaka-interest kasi hindi ko naisip ang paninirang puri sa ganong konteksto. Pero kung may nagsasabi ng isang bagay na alam nilang hindi totoo, maaring yon ang maging paraan depende sa, alam mo na, kung anong jurisdiksyon ka naroroon, pananakit ng damdamin sa lahat ng anyo nito, sinadya man o dahil sa kapabayaan. Maisip ko rin na maaaring gamitin ng iba ang pangalan mo, larawan, at pagkakahawig para sa pansariling kita kung gumagawa sila ng mga video, kung makakakuha ng mga click dito at kumikita rito. Hindi ko sinasabing yun ang nangyari, pero isa rin yun sa mga posibilidad. Tama, oo. May mga bagay talaga dyan. Kailangan mo lang baguin ng konti ang pag-iisip mo. Kasi panahon na ngayon ng AI. Pero ayan, AI na naman ang topic. Pinag-uusapan mo kung ano ang totoo at kung ano ang peke. At kung paano tayo nito mailalayo sa mga talagang mahalaga. May mga implikasyon dito tungkol sa lahi. May mga implikasyon din tungkol sa politika at iba pang mga bagay. Kaya depende kung sino ang pinag-uusapan. Alam mo, kung pinag-uusapan mo, nakakagulat. Kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa namayapang binatang ito o si Caitlin Clark, may mga sitwasyon na ang mga tao na may iba't ibang layunin ay maaaring gamitin ito at palakihin pa. Ngayon, may insentibo silang gawing mukhang totoo ang peke o mukhang peke ang totoo. At ito ay problema. Paano mo ito malalampasan? Kaya kahit naglabas ng pahayag ang pamilya para humingi ng tulong at hanapin ang kanilang anak, naiintindihan ko sila. Nais nilang magkaroon ng privacy na hindi maabala. At siguradong ayaw nilang may lumabas na anumang nagsasabing hindi totoo tungkol sa kanila. Mga sinasabi, mga ipinapahiwatig, mga nililika gamit ang caricature at AI at mga ganong bagay. Tingnan mo, Joe, nakakabahala talaga ang kwentong ito. At may mga panibagong aspeto pa ito. Gusto kong bantayan pa ito. Salamat sa pagpunta at pagbibigay ng dapat naming pag-isipan. At muli, salamat sa paglalaan mo ng oras dahil alam kong nasa isang kumperensya ka. Pero gusto ko talagang marinig ang opinion mo tungkol dito. Kaya maraming salamat, Joe. Pinahahalagahan ko ito. Masayang makasama ka, Jesse. Karangalan nito. Pinapahalagahan kita. Iyan lang muna mula sa Sidebar. Salamat sa pagsama, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify, o saan man kayo nakikinig ng podcast. Mapapanood din kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X at Instagram at panuorin ang aking News Nation show na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, alas 11 ng gabi, Eastern Time. Hanggang sa muli, mga kaibigan.